Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko sa inyo bakit nakapagsabi ako ang Bible as a whole bastos. Bible as a whole corrupt. Bible as a whole is not the word of God. Bakit nakapagsabi ako? Ganyan. Dalhin ko kayo sa isang analogy. Ang isang basong tubig, example lang, malinis ang tubig sa loob. Sa panahon na haluan ito ng patak ng ihi, 1, 2, 3 patak ng ihi, as a whole, ang isang basong tubig, malinis or marumi? Ang ihi, malinis, marumi? Marumi ang ihi. Pag pinapatakan ng isang basong tubig, 1 or 2, 3 patak ng ihi, as a whole, marumi ang tubig na nasa baso. Ganun din. Ang salita ng Diyos ay malinis, pure, malinis. Ang salita ng Diyos. Sa panahon na ito ay corrupted, nahaluan ng corruption, or fabrications, innovations, or we say for adult stories, sex stories. Paano ito masabing Word of God? Pure Word of God. Ang mga prueba ko, nandito ang sumusunod. Kuha kayo ng ballpen, lapis, papel. Ganito. Kay Samson, ay gumamit siya ng patutot. Ano bang patutot? Burikat, prostitute. Mga Hukom 16. Basahin ninyo, Mga Hukom chapter 6. Judges chapter 6, verse 1 down. Si Lot naman, niyugyug niya ang dalawang anak, or ang dalawang anak, niyugyug niya ang tatay niya. Dalawang anak, night after night, si Lot, dahil sabi na wala na daw tao sa mundo, which is a lie, big lie. Saan mabasa? Genesis chapter 19, verse 33 to 36. Yugyugan. Okay. Sa dalawang anak na babae sa kanilang tatay. Hindi pa kayo nakabasa ng mga magazine na nga ang tatay niyugyug ng anak na babae. Nakarinig kayo siguro, ang anak babae ni-rape sa tatay, ni-rape sa kapatid, ang babae, kapatid or anak niya. Pero hindi pa kayo nakabasa nga ang tatay ni-rape, ginasa ng dalawang anak. Nandyan sa Biblia. Okay? Dito naman tayo mga kapatid, si Reuben at si Bilha. The story of Reuben and Bilha. Na isa-isang mga asawa ng kanyang lingkod, ng kanyang ama, asawa ng kanyang ama. Dinala ito doon sa ibabaw ng palasyo at doon niyugyug niya lahat ang asawa ng kanyang tatay at pinapakita sa buong Israel. Sa nabasa, Genesis chapter 35 verse 22. Si Unan, pinalabas niya ang kanyang binhi sa lupa habang nag-injection siya, lalabas na yung lumuluha na yung aring niya, hinulbot niya dodong at pinasuka sa lupa. Istorya ni Unan, nandyan sa Genesis chapter 38 verse 9. Si Judah naman, niyugyug niya ang kanyang daughter-in-law, pangalan si Tamar. Akala niya ay patutot. Mabasa sa Genesis 38, verse 15 to 18. Si Amnon at ang kanyang kapatid na si Tamar, ginahasa niya. 2 Samuel chapter 13, verse 11 to 14. Ang dami dito mga kapatid. Sa isahin ko ito, magsawa kayo, ang dami. Itong mga istorya na ito, holy. Is it true? Yugyugan na dyan sa Biblia, sa loob ng Biblia. Question, is the Holy Bible, the totality of the Bible, is it worthy to call it holy? To call it Word of God? Totally? Sabi ko, Bible,
as a whole is not the Word of God, at as a whole ay yugyugan lamang sa madaling sabi, marumi ang nandyan sa loob ng Biblia. Ha? Kung sino ang sasabi na wala, malaking sinungaling. Harapin ninyo ako or pailan ninyo ako ng kaso. Defamation sa inyong holy book dahil wala itong mabasa sa Biblia. Pero kung nandyan sa Biblia, ninyo nga ang yugyugan, dozens of yugyugan nandyan sa Biblia, hindi ko lang inuubos, ang dami. Mga kapatid, panahon na ito, magising kayo. Alis na kayo diyan. Mag-Muslim na lang kayo. Muslim na lang kayo. Grabe. Asahod, hindi ni mo kayang inumin ang isang basong tubig na may patak na ihi. Isang patak, 2, 3 patak na ihi, isang basong tubig, kahit uhaw na uhaw ka, hindi mo kayang iinumin. Ano pa sa Word of God? Must be pure, sublime ang salita ng Diyos. Ngayon, nahaluan, I'm not quoting sa mga fabrications, additions and omissions, marami dyan. Pero ang aking focus ngayon is yung mga for adult stories, sexual stories inside the Bible, literally. Sige, sabihin nyo, sa pag-uunawa lang yan. Sa panahon nga ang anak ay niyari niya ang tatay niya, sa pag-uunawa lang yan. Yung father-in-law, niyari niya ang kanyang daughter-in-law, sa pag-uunawa lang yan. Yung sabihin niyo, dahil uunawain ninyo Ganun, pag-uunawa lang. So, maraming salamat po. Dati akong Kristiyano, dati akong Bible teacher. Huwag niyong sabihin na hindi ko alam ang Biblia, mga kapatid. Dati akong evangelista ng Seventh-day Adventist. I am ready and willing to prove anywhere and anytime. Basta dito lang, malapit lamang dito sa Visayas. Huwag lang sa Manila dahil mag-travel pa ako, mag-aeroplano pa. Pero dito lamang sa Visayas, or even in Mindanao, I am more than willing to prove to you the Bible is not worthy to be called as holy. It's not worthy to be called as Word of God because there are corruption, omissions and additions, anonymous authors, and there are fucking stories in the Bible. Thank you very much. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Pulgaras Romas. Ako magsabi, Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.